Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating Bible reading for the whole year of 2024. At ngayon po ay day 106 of our Bible reading. At babasahin po natin ang 2 Kings chapter 7, chapter 8, at chapter 9. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Kings chapter 7. Sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa ipinapasabi ni Yahweh. Bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria ay makakabili ka na ng isang takal na pinong harina o 2 takal na sebada sa halagang 1 pirasong pilak. Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, hindi totoong magkakatotoo iyang sinasabi mo kahit pa buksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. May 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila, bakit nakaupo tayo rito at naghihintay lang ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria kung hindi nila tayo patayin. Mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap. Nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan, isa man sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga haang-hari ng Heteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip silim. Inawan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang apat sa unang tolda. Kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at itito'y itinago. Pagkatapos pumasok din sila sa ibang tolda, sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. Ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari. At lumakad nga sila. Pagdating sa pasukan ng lungsod, sinabi nila sa mga bantay, galing kami sa kampo ng mga taga-Syria at isa mang bantay ay wala kaming dinatnan. Ang nakita lang namin ay mga kabayong nakatali, asno at mga tolda. Isinagaw naman ito ng mga bantay hanggang sang ang balitay makarating sa palasyo. Nang gabing iyon ay bumangon ang hari at tinipon ang pinuno ng Israel. Sinabi niya, pain lang ito ng mga taga-Syria. Alam nilang nagkakagutom tayo rito kaya iniwan nila ang kampo at nagtago sa paligid. Pagpasok natin doon, huhulihin nila tayo ng buhay. Sa ganoong paraan, mapapasok nila itong ating lungsod. Sinabi ng isa sa mga pinuno, pumili kayo ng ilang lalaki at patingnan natin kung ito'y totoo. Ipagamit natin sa kanila ang 5 sa mga kabayong natitira pa sa atin. Kung makabalik sila ng buhay, magandang balita ito sa buong Israel. Kung mapatay naman sila, matutulad lamang sila sa mga kasama nating namatay na. Pumili nga sila ng 2 karwahe at pinuntahan ang kampo ng mga taga-Syria upang malaman kung ano ang nangyari sa mga iyon. Nakaabot sila hanggang sa ilog Jordan at walang silang nakitang kaaway. Ang nakita nila'y damit at mga kagamitang naiwan ng mga taga-Syria dahil sa pagmamadali. Nagbalik ang mga inutusan ng hari at ibinalita ang kanilang nakita. Nagpuntahan ang mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuhang lahat ang laman ng mga tolda. Kaya natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain, 1 pirasong pilak at bawat takal ng pinong harina o kaya'y 2 takal ng sebada. Ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod. Nang magdagsaan ang mga tao, siya ay natapak-tapakan
at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo, sapagkat nang sabihin ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili na ng 2 takal ng sebada o kaya 1 takal na pinong harina sa halagang 1 siklong pilak, ang opisyal na ito ang nagsabing hindi magkakatotoo iyon buksan man ni Yahweh ang mga bintana sa langit. Sinabi rin noon ni Eliseo, makikita mong ito'y magkakatotoo ngunit hindi mo matitikman ang pagkaing sinasabi ko. Iyon nga ang nangyari, natapak-tapakan siya ng mga tao na matay sa may pintuan ng lungsod. 2 Kings chapter 8. Sinabi ni Eliseo sa ina ng bata na kanyang muling binuhay, umalis kayo rito at mag-ibang bayan sapagkat sinabi ni Yahweh na magkakaroon ng tagutom dito sa loob ng 7 taon. Sumunod naman ang babae sa sinabi ng propeta. Umalis sila ng kanyang pamilya at nanirahan sa lupain ng mga Filisteo sa loob ng 7 taon. Pagkalipas ng 7 taon, bumalik siya sa Israel at nakiusap sa hari na ibalik sa kanya ang kanyang bahay at lupa. Kausap noon ng hari si Gehazi, ang lingkod ng propetang si Eliseo. Sinabi ng hari, isalaysay mo sa akin ang mga himalang ginawa ni Eliseo. Nang isinalaysay na ni Gehazi ang tungkol sa pagbuhay sa patay, dumating ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Pumunta nga siya roon upang humingi ng tulong tungkol sa kanilang bahay at lupa. Nang makita ni Gehazi ang babae, sinabi niya sa hari, mahal na hari, ito po ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Ang babae tinanong ng hari kung totoo ang sinabi o sinasabi ni Gehazi at sinabi niyang totoo nga. Kaya ang hari ay humirang ng 1 tao at inutusan ng ganito, gawan mo ng paraang maibalik sa babae ang lahat niyang ari-arian pati ang ani ng kanyang bukid mula nang umalis siya sa hangganan siya hanggang sa araw na ito. Si Eliseo ay pumunta sa Damasco at noon ay may sakit si Haring Ben-Hadad ng Syria. Nang mabalitaan niyang nasa Damasco si Eliseo, inutusan niya si Hazael na magdala ng mga regalo at makipagkita kay Eliseo, ang propeta ng Diyos, upang itanong kay Yahweh kung gagaling pa siya o hindi. Lumakad si Hazael upang makipagkita kay Eliseo. Karga ng 40 kamelyo, dala niya ang iba't ibang magagandang regalo na produkto ng Damasco. Pagdating kay Eliseo, sinabi niya, inutusan po ako ng inyong lingkod o ng lingkod ninyong si Ben-Hadad upang alamin kay Yahweh kung gagaling pa ang hari o hindi. Ang sagot ni Eliseo, bumalik ka sa kanya at sabihin mong gagaling siya, ngunit ipinaalam sa akin ni Yahweh na mamamatay siya. At tinitigan niyang mabuti si Hazael hanggang sa ito'y mapahiya. Napaiyak si Eliseo. Nang itinanong ni Hazael kung bakit siya umiiyak, sinabi ni Eliseo, sapagkat alam kong gagawan mo ng malaking kasamaan ang buong Israel. Susunugin mo ang kanilang mga kuta, papatayin mo ang mga kabataang lalaki, duduruging parang abo ang mga bata at bibiyakin mo ang tiyan ng mga buntis. Paano ko magagawa ang kakilakilabot na bagay na iyan? Ako'y isang hamak na alipin lamang, sagot ni Hazael. Sinabi ni Eliseo, ipinahayag sa akin ni Yahweh na ikaw ay magiging hari ng Syria. At bumalik na si Hazael sa kay Ben-Hadad. Tinanong siya nito, ano ang sinabi sa iyo ni Eliseo? Sumagot siya, gagaling po kayo, sagot ni Hazael. Ngunit kinabukasan, binasa ni Hazael ang isang kumot at ibinalot sa mukha ng hari hanggang sa ito'y mamatay. At si Hazael ang sumunod na hari ng Syria. Nang si Joram na anak ni Ahab ay 5 taon nang nagnagahari sa Israel, si Jehoram na anak ni Haring Jehoshaphat ay nagsimula namang maghari sa Juda. 32 taon siya nang maging hari at 8 taong naghari sa Jerusalem. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan niya ang yapak ng mga naging hari ng Israel tulad ng ginawa ng sambahayan ni Ahab na kanyang biyenan. Gayunman, hindi pa rin binagsak ni Yahweh ang Juda alang-alang sa lingkod niyang si David at sa pangako niya rito na maghahari ang kanyang mga susunod na salinlahi sa habang panahon. Sa panahon ni Jehoram, naghimagsik ang Edom laban sa Juda at naglagay ng sariling hari. Pumunta siya sa Zair. Dala ang lahat niyang karwahe, ngunit
Napaligiran sila ng mga Edomita kaya kinagabihan nagpilit silang lumusot. Ang mga tauhan niya ay nagsipagtakas pauwi sa kanilang bahay. Mula noon, hindi na nasakop ng Juda ang Edom. Hindi nagtagal, naghimagsik din ang Libna. Ang ibang pang ginawa ni Jehoram ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Namatay siya at inilibing sa bayan ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Ang humalili sa kanya bilang hari ay ang anak niyang si Ahazayas. Si Ahazayas na anak ni Haring Jehoram ay naging hari ng Juda noong ika-12 taon ng paghahari sa Israel ni Joram na anak ni Ahab. Si Ahazayas ay 22 taon noon at 1 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Atalaya na apo ni Omri na naging hari din ng Israel. Sinundan din niya ang yapak ng sambahayan ni Ahab na lolo ng kanyang asawa. Nagkasala rin siya kay Yahweh. Tinulungan niya si Joram nang salakayin ito ang Ramoth Gilead. Sa Ramoth Gilead si Haring Hazael ng Syria. Noon ay nasugatan ng malubha si Joram at umuwi siya upang magpagamot sa Jezreel. Nang mabalitaan ito ni Azarias na anak ni Haring Jehoram ng Juda, dinalaw niya ito. 2 Kings chapter 9. Samantala, tinawag ni Propeta Eliseo ang isa sa mga propeta at inutusan, "Magbihis ka, pumunta ka sa Ramoth Gilead at dalhin mo ang langis na ito. Pagdating doon, hanapin mo si Jehu na anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimshi. Sabihin mong iwan muna niya ang kanyang mga kasamahan at isama mo siya sa isang silid. Dooy ibuhos mo ang langis na ito sa kanyang ulo. Sabihin mong pinili siya ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pagkatapos umalis ka na agad." Pumunta nga sa Ramoth Gilead ang kabataang propeta. Nadatnan niyang nagpupulong ang mga opisyal ng hukbo. Sinabi niya, "Napag-utusan po ako, mahal na pinuno." Si Jehu ang sumagot, "Sino sa amin ang kailangan mo?" "Kayo po," sagot ng propeta. Tumindig si Jehu at sumama sa propeta sa loob ng bahay. Pagdating doon, ibinuhos niya sa ulo ni Jehu ang langis sabay. Sabi, "Ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Binubuhusan kita ngayon ng langis upang maging hari ng Israel na kanyang bayan. Ipapatayin mo ang iyong hari na anak ni Ahab upang maipaghiganti ko kay Jezebel ang aking mga propeta at ang lahat ng lingkod ni Yahweh na kanyang pinatay. Mauubos ang angkan ni Ahab at papatayin ko ang mga anak niyang lalaki sa Israel, maging alipin o malaya. Gagawin ko sa pamilya niya ang ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at ni Baasa na anak ni Ahayas. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa kaparangan ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya." Pagkasabi nito, dali-daling umalis ang kabataang propeta. Nang bumalik si Jehu sa kanyang mga kasamahan, tinanong siya ng mga ito, "Ano ang nangyari? Anong kailangan sa iyo ng lukulukong iyon?" Sinabi niya, "Alam na ninyo kung anong gusto ng lukulukong iyon." "Ano nga ang sinabi niya?" tanong nila. At sinabi niya, ganito ang sinabi niya, "Inutusan ako ni Yahweh na buhusan kita ng langis upang ikay maging hari ng Israel." Pagkarinig nito'y dali-dali nilang inaalis ang kanilang mga balabal at inilatag sa paanan ni Jehu. Hinipan nila ang trompeta at saka sumigaw, "Mabuhay si Jehu, mabuhay ang hari." Pinag-aralan ni Jehu kung paano niya mapapatay si Joram na noon ay kasama ang mga Israelitang nagbabantay sa Ramoth Gilead laban kay Haring Hazael ng Syria. Si Haring Joram ay bumalik noon sa Jezreel upang ipaggamot ang sugat na tinamo sa pakikipaglaban kay Haring Hazael at sa mga tauhan nito. Sinabi ni Jehu, "Kung talagang kakampi ko kayo, isang man sa kanila'y huwag ninyong pababayaang makapunta sa Jezreel upang ibalita ang nangyaring ito." Sumakay siya sa kanyang karwahe upang puntahan si Joram sa Jezreel na noon ay dinadalaw ni Haring Ahazayas ng Juda. Mula sa tore ng Jezreel natanaw ng bantay ang pangkat ni Jehu. Sinabi niya, "May isang pangkat na dumarating." Sumagot si Joram, "Sabihin mong salubungin ng isa nating mga ngabayo at itanong kung mga kaibigan ba sila o mga kaaway." Kaya sinalubong sina Jehu ng isang mga ngabayo at sinabi,
Ipinapatanong po ng hari kung kayo'y kaibigan o kaaway. Sumagot si Jehu, kaibigan man o kaaway, wala akong pakialam. Sumunod ka na lang sa akin dahil dito sinabi ng bantay, sinalubong na nila or na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin dito ang pangkat. Inutusan niyang muli ang isang mangangabayo at ipinatanong kung kaibigan ba sila o kaaway. Sinabi ni Jehu, anong kaibigan o kaaway? Sumunod ka na lang sa akin. Sinabi uli ng bantay kay Joram, sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin ang pangkat. Parang isang siraulo sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ng karwahe ang kanilang pinuno, parang si Jehu na anak ni Nimshi. Sinabi ni Joram, ihanda ninyo ang aking sasakyan. Dali-dali sumakay sina Joram at Ahazayas at sinalubong ang pangkat ni Jehu. Nagkasalubong sila sa lupain ni Naboth. Nang makilala siya ni Joram, itinanong nito, kapayapaan ba ang sadya mo, Jehu? Sumagot si Jehu, magkakaroon ba ng kapayapaan habang naglipa na ang pagsamba ng Diyos sa Diyos-Diyosan at pangkukulam na pinaglaganap ng ina mong si Jezebel? Nang marinig ito, biglang binuwelta ni Joram ang kanyang karawahe upang tumakas kasabay ng sigaw kay Ahazayas, pinagtaksilan tayo. Ngunit buong lakas na pinana ni Jehu si Joram. Tinamaan siya sa likod at tumagos ang palaso sa puso. Bumagsak si Joram sa loob ng karwahe. Sinabi ni Jehu sa kanyang katulong na si Bidkar, buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Naboth ng Jezreel. Alalahanin mo ang pahayag ni Yahweh laban sa ama niyang si Ahab nung tayo'y kasama pa niya. Nakita mo ang pagkamatay ni Naboth at ng kanyang mga anak. Gagantihan kita sa lupaing ito, kaya nga buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Naboth upang matupad ang sinabi ni Yahweh. Nang makita ni Ahazayas ang nangyari, tumakas siya papuntang Beth-Egan. Ngunit ipinapana rin siya ni Jehu at siya ay bumagsak sa loob ng karwahe ng panahong ito o ng paahon ni ito sa Gur na malapit sa Ibleam. Gayunman, nakatakas siya sa Megiddo at doon namatay. Ang bangkay niya ay kinuha ng kanyang mga tagapaglingkod at isinakay sa karwahe. At siya ay inilibing nila sa Jerusalem, sa libingan ng kanyang mga ninuno sa bayan ni David. Si Ahazayas ay naging hari ng Juda noong ika-11 taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Bumalik si Jehu sa Jezreel at ito'y nabalitaan ni Jezebel. Kinulayan ni Jezebel ang kanyang mga mata at inayos na mabuti ang buhok at dumungaw sa bintana ng palasyo. Nang makita niyang pumasok si Jehu, tinanong niya, kapayapaan ba ang sadya mo, Zimri? Mamamatay ng sariling Panginoon? Tumingala si Jehu at nagtanong, sino sa inyo riyan ang aking kakampi? Nang dumungaw ang 2 o 3 eunuko, sinabi niya sa mga ito, ihulog ninyo ang babaeng iyan. Inihulog nga nila si Jezebel. Nang ito'y bumagsak sa lupa, tumilamsik sa pader at sa mga kabayo ang kanyang dugo. Ang bangkay niya ay pinasagasaan sa karwahe. Pumasok si Jehu sa palasyo upang kumain at uminom. Maya-maya sinabi niya, kunin ninyo ang isinumpang babaeng iyon at ilibing ninyo sapagkat anak din naman siya ng hari. Nang puntahan nila ang bangkay upang ilibing, wala na silang nadatnan kundi ang ulo, mga buto ng kamay at paa nito. Nang ibinalita nila ito kay Jehu, sinabi nito, ito'y katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Elias na si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa mismong nasasakupan ng Jezreel. Parang duming sasambulat ang kanyang bangkay at walang makakakilala sa kanya. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.